Mga kwentong pambata. Ang walang hanggang rosas. Sa kaakit-akit na kaharian ng Itoria, naninirahan ang isang prinsesa na nagngangalang Rosalind. 25. Nagsisimula na ako magbago. Lahat tayo'y dumaan na sa panahon niyon ng kalituhan, kung saan unti-unting nawawala ang dating saya ng kaarawan. Ganito rin ang naramdaman ni Rosalind, nababalot ng di may paliwanag na lungkot. Rosalind! Rosalind! May ginawa ko para sa'yo! Ano yon, munting mahal ko? Ginawa ko ito ng mag-isa. Tingnan mo, ikinuhit ko tayong magkasama. Lilia, ang ganda naman ito. Pakiramdam mo ba malaki ka na? 25 ka na. Ang laki na nun. Pakiramdam ko'y kakaiba. Magkakaroon ka ng pinakamagandang kaarawan. Magtatalon tayo at kakain ng cake. At ikaw yung pinakamaganda sa buong Euphoria. Salamat, Lilia. Alam mo talaga kung paano ako pasasayahin. Ngayon, lumakad ka na at siguraduhin mong ang lahat ay handa na. Ang panahon, kahit gaano ko man ito piliting baliwalain, lalo itong lumalapit sa akin. Anong nangyayari? Prinsesa Rosalind. Sino? Sino ka? Ako ay si Sibila. Pinanood kita mula sa malayo, prinsesa, at naramdaman ko ang bigat ng iyong puso sa araw na ito. Ikaw? Ikaw ba'y lumabas mula sa salamin? Ang mga salamin ay mga portal patungo sa ibang mga dimensyon. Natatakot ka ba sa paglipas ng panahon? Hindi ba? Ang pag-iisip ng pagtanda, ito ba ay nakakabahala sa'yo? Oo, nakikita ko na. Isang maliit na guhit, pagbabago sa aking balat, ang aking kabataan ay kumukupas. Natatakot akong balang araw, hindi ko na makikilala ang sarili ko. Hindi mo kailangan mawala ang iyong kagandahan, Rosalind. Hindi mo kailangan panoorin habang kinukuha ito ng panahon mula sa'yo, araw-araw. Anong ibig mo sabihin? Meron akong regalo para sa'yo. Hawak ko ang kapangyarihan para ibigay sa'yo ang pinakanais mo. Walang hanggang kabataan. Isang kaarawang regalo? Walang hanggang kabataan? Hindi ka natatanda. Mananatili kang ganito. Maganda, nagniningning, at hindi na mamalayan ang mga taon. Hinding-hindi ka na muling iiwanan ng bakas. Pero, anong ibig sabihin nun para sa iba? Ang walang hanggan ay may kaunting kapalit, prinsesa. Hindi ka magiging bilanggo ng panahon. Mananatili kang bata, habang ang mundo sa paligid mo ay patuloy na magbabago. Walang hanggang kabataan. Tinatanggap ko. Ikaw na ngayon ang walang hanggan, prinsesa. Ang iyong kagandahan ay hindi nakukupat. At pati na rin ang paghahawak ng panahon sa iyo. 25 taon na ang lumipas mula ng ika-25 kaarawan niya. Isang pilak ng jubileo ng kanyang walang hanggang kabataan. Ngunit ni isang hibla ng pilak sa buhok ay wala pa sa kanyang ulo. Siya ay ngayon 50 taong gulang. Kamahalan pakiusap. Ilang taon na kitang ipinipinta, pero hindi ka nagbabago. Paano ka ipapakita ang karunungan ng iyong mga taon? Marahil panahon na para maghanap tayo ng bagong pintor. Isang may masariwang pananaw. Napalabo ba ng hangganan sa pagitan ng kapalaluan at pangangalaga sa sarili para kay Rosalind? Ikaw ba'y bagong katulong? Nasaan ang dating Reyna? Ako ang Reyna, iha. Naalala ko nang bisitahin mo ako dito, mahal na Reyna, nang ako ay isang dalaga pa. Pinanood ni Rosalind ang mga henerasyon na lumaki at nalampasan siya. Hindi niya alam kung siya ba'y isang walang hanggang presensya o isang alaala ng nakaraan.
Aking mahal na Lilia, ako'y na-surpresa. Kamusta, mahal kong kapatid? Alam kong mahahanap kita dito. Naghahanda lang ako ng pag-aayos para sa alaala ni Ina. Hindi ako makapaniwala na 5 taon na. Minsan, parang kahapon lang. Kung minsan naman, alam mo, tiyak kamukha mo siya nung mga bata pa tayo. Parang nakikita ko ang isang alaala na nabubuhay. Oh, Lilia, napakabait mo. Ngunit tiyak, may mga pagbabago na sa akin, di ba? Kung meron man, siguro ay pumabagsak na ang mga mata ko sa aking katandaan. Kasing ningning mo pa rin tulad ng dati. Ang iyong tsaa aking binibini at kung iyong mamarapatin, Prinsesa Rosalind. Nagniningning ang iyong kutis. Oh, napakabait mo naman. Siguro dahil sa bagong night cream na ginagamit ko. Alam mo yon, yung may rose hip oil? Talaga? Susubukan ko yan. Oo, at masinop din ako sa aking dieta kamakailan. Maraming sariwang prutas at gulay. Oh, at maraming tubig. Talagang nakakabuti. Totoo. Night cream at dieta, ganun ba? Ano bang nais mong iparating, Lilia? Ang katotohanan ay mahirap paniwalaan kahit na pagkatapos ng lahat ng mga taon. Oh, Rose, tiyak na napakahirap. Palaging nagtatanggol, nagpapanggap. Walang mas mahirap kaysa panoorin ang lahat ng mahal ko na tumatanda habang ako ay walang pagbabago. Minsan, naiinggit ako sa iyo, Lilia. Naiinggit ka sa akin? Pero bakit? Ikaw ay nakakaramdam ng buhay sa lahat ng yugto nito. Ang saya ng kabataan, ang karunungan ng pagtanda, mga anak, mga apo. Isang buhay na lubos na tinatamasa. Oh, mahal kong kapatid, ang iyong buhay ay iba, oo. Pero hindi naman sa walang halaga. Tama na ang kalungkutang ito. Magkwento ka tungkol sa iyong apo. Kumusta ang iyong munting Jane? Ang magkapatid ay pinaghiwalay ng panahon, ngunit pinagbuklod ng pagmamahal. Kamahalan, paumanhin, hindi kita nakita. Hindi kailangan, Ginoong Eldwin. Ako lamang ay balisa. Ayos lang ba ang lahat, prinsesa? Oo naman. Pinagmamasdan ko lang ang mga rosas. Ang gaganda nila. Pero kapag sinubukan mong pitasin, maaari kang matusok nito. Ngunit, ang kanilang kagandahan ay walang hanggan. Maaari tayong magreklamo na may mga tinik ang mga palumpon ng rosas o magdiwang dahil ang mga palumpon ng tinik ay may mga rosas, kamahalan. Napakabait mo, Ginoong Eldwin. Kailangan ko nang umalis. Magsaya kasi ang pag-ensayo. Baka gusto mo nang maiinom, kamahalan? Salamat, Eldwin. At pakiusap, kapag tayo lang, tawagin mo akong Rosalind. Parang may pinagdadaanan ka, Rosalind. Meron ba akong maitutulong? Oh, wala naman. Alam mo yon. Ang mga karaniwang usapin ng hari. Ani ng palanim, kasunduan sa kalakalan, bigat ng walang hanggang kabataan. Ah, oo. Mga pang-araw-araw na alalahanin ng mga maharlika. Bagamat kailangan kong sabihin, kamahalan, bagay sa iyo ang pasanin ng walang hanggang kabataan. Naliligaw ka ba, Ginoong Eldwin? Hindi ako magtatangka, prinsesa. Ipinapahayag ko lamang ang aking nakikita. Nakakatuwa, alam mo ba? Karamihan ng tao ay nag-aatubili pagdating sa aking kalagayan. Sa bagay, hindi ako mahilig mag-atubili. Masyadong maikli ang buhay para doon. Hindi para sa akin, hindi ba? Rosalind, hindi ko sinasadyang Hindi tayo pwede, patawad. sa sumunod na araw. Ginoong Eldwin, kahanga-hangang napagsilbihan mo ang korona. Mayroon akong bagong utos para sa'yo. Buhay ko'y magsilbi, kamahalan. Ikaw ang mangunguna sa isang misyon patungo sa kalapit na kaharian. Aalis ka na ngayon. Ngayon, ngunit Rosalind, akala ko, ito ba'y tungkol sa nangyari kagabi? Akala mo ano, Ginoong Eldwin? At mahal na reyna para sa'yo, Ginoong Eldwin. Paumanhin, kamahalan. Hindi ko intensyon na mawalan ng respeto. Nakalimutan mo ang iyong lugar, kabalyero. Ang pagiging malapit nating dalawa, hindi ito pwedeng magpatuloy. Pero akala ko, Mali ang akala mo. Kung anuman ito, anuman ang iniisip mo tungkol sa atin, ay imposible. Tingnan mo tayo, Eldwin. Tingnan mo. Sa 10 taon, 20 taon, 50, ganito pa rin ako. At ikaw ay magiging, Prinsesa Rosalind, pakiusap. hindi. Tapusin na natin to. Makakaalis ka na, Ginoong Eldwin.
kung iyon ang iyong nais, kamahalan. Akala ko, may koneksyon tayo. Mas mabuti na ganito para sa ating dalawa. Tempus dormiat, evam quiescat, vita mea crescat. Sa loob ng ilang saglit, ang bawat buhay na nilalang sa Etoria ay tumigil. Habang ang berdeng hamog ay dumampi sa bawat tao, sila ay bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga mata nakabukas ngunit walang buhay. Sige, sige, matulog kayo mga mahal ko. Matulog at pakainin ang aking kapangyarihan. Isang mahinang, gintong liwanag ang umangat mula sa kanilang mga katawan at humatak patungo sa amuleto ni Thorny. Parang may mali. Hindi. Sino siya? Ano ang ginawa niya? Nararamdaman ko ang lakas ng napakaraming buhay na dumadaloy sa akin. Kapag ang katahimikan ay bumaba at ang oras ay tumigil, ang kaharian ay matutulog laban sa kanyang kalooban. Ang alamat ay nagsalaysay tungkol sa isang mangkukulam na kayang kuhanin ang mismong esensya ng buhay mula sa mga tao. Iniwan silang nakakulong sa isang walang katapusang pagkakatulog habang siya ay lumalago sa kapangyarihan. Pinukuha niya ang kanilang mga taon, ang kanilang mga buhay, upang palakasin ang kanyang sarili. Hindi ko hayaang mangyari ito. Ako lang ang tanging makakapigil nito. Prinsesa Rosalind, nandito ka ba para magmakaawa sa iyong kaharian? Hindi, Thorn. Nandito ako para mag-alok ng kasunduan. Ang aking regalo ng walang hanggang kabataan, kapalit ang kalayaan ng aking mga tao. Isusuko mo ang iyong immortalidad? Nang ganun na lang? Para sa kanila, itong kaharian? Oo. Sige, prinsesa. Isang regalo na nararapat sa akin. Hindi sa iyo. Ipagpatuloy na natin ito. Ang oras ay mapanlinlang na bagay, Thorn. Mag-ingat ka sa mga hiling mo. Teka, anong nangyayari? Hiniling mo ang aking regalo, Thorn. Ngayon, sa'yo na. At lahat ng mga ito. Hindi! Hindi ito ang nais ko! Hinaharap, kasalukuyan, nakaraan, buhay, Thorn. Ang kaligayahan, ang sakit, ang pag-ibig, at ang pagkawala. Akala mo ba magiging madali ito? Pigilan mo ito! Papalayain ko ang kaharian! Itigil mo lang ito! Huli na para dyan, Thorn. Dapat sana isinaalang-alang mo ang bigat ng mortalidad bago mo ito ninakaw. Pakiusap! Sobrang bigat na! Yan ang problema ng walang hanggang buhay, Thorn. Magsisisi ka lang kung huli na. Ito'y tapos na. Ako'y malaya na. Rosalind, ikaw ay... Rosalind? Eldwin, nahanap mo ko. Anong nangyari? Ang kaharian? Parang ang mga tao ay natutulog ng ilang araw. Parang dekada ang lumipas sa isang gabi. Ang berdeng sumpa, nasira ko. Ngunit ang kapalit, Isinakripisyo mo ang lahat. hindi lahat. Ang kaharian ay ligtas. Si Lilia ay ligtas. At andito ka. Ikaw ang pinakamatapang na tao na nakilala ko. At ikaw aking kabalyero, ang pinakatapat. Sino ang mag-aakala? Isang maligayang pagwawakas sa huli. Sa'yo, mahal ko, hindi ako nagduda kahit isang saglit.